Magandang umaga mga kamag-aral. Ngayon ay ating tatalakayin ano nga ba ang nilalaman ng Kabanata 46 sa libro ng Noli Me Tangere. Bago natin simulan ng lahat, ano nga bang pangalan ko? Ako si Tricia May M. Ortega, galing sa 92. Ang pamagat ng kabanata na ito ay ang sabungan. Bago ko talakayin, sino-sino nga ba ang mga tauhan dito? Una rito, si Lucas. Siya ang lalaking nanghihingi ng pera dahil sa pagkasawi ng kapatid. Pangalawa, Tarsilo at Bruno, dalawang magkapatid na naiinggit sa mga pumupusta. Sino-sino nga ba ang mga sabungerong mayayaman? Una, si Kapitan Tiago. Pangalawa, si Kapitan Pablo. Pangatlo, at si Kapitan Basilio. Mga nabanggit na tauhan. Una, si Maria Clara. Pangalawa, si Crisostomo Ibarra. Pangatlo, si Kapitan General. At pang-apat, si Pedro, asawa ni Sisa. Bago tayo magpunta sa buod, talakayin natin kung ano-ano nga ba ang mga talasalitaan na makikita natin dito. Una rito ang nakahanay na ang ibig sabihin ay nakaayos, nakahilera o nakasunod-sunod. Pangalawa ay ang dehado. Ang ibig sabihin nito ay maliit ang pusta. Pangatlo, sumalakay, na ang ibig sabihin ay lumusong. Pang-apat sa ating talasalitaan, mamumusta, na ang ibig sabihin, tao na magtataya ng pusta sa isang sugal o laro. Panglima, salpukan, na ang ibig sabihin ay ang banggaan o paglalaban. Dahil tapos na natin ang talasalitaan at ang mga tauhan, dumako naman tayo sa buod. Pumasok ng sabungan si Kapitan Tiago na may kasunod na dalawang alalay at may dalang isang lasak na manok at isang malaking puting tinal. Binati ni Kapitan Basilio si Kapitan Tiago. Ang binatang magkapatid na sina Tarsilo at Bruno ay naiinggit sa mga pumupusta. Kanina pa sila pinagmamasdan ni Lucas at sa tuwing mapapalapit ay sumisigaw ng 50, manalo ng 20 sa puti. Lumapit si Lucas sa magkapatid at may sinabi ito sa dalawa. Si Bruno ay nagpasya at sumang-ayon sa kagustuhan ni Lucas upang ibigay sa kanila ang salapi. Masama ang loob ni Bruno dahil hindi sila nakapustang magkapatid at sana'y nanalo sila ng 100 piso. Sa hindi kalayuan, ay nakita nila si Pedro at binibilangan ito ng pera ni Lucas. Pagkatapos nun, ay naghiwalay din ang dalawa. Nakipagsundo na ang dalawang magkapatid. Halos panabay na nagtatanong kung magkano ang ibibigay sa kanila. Ang kasunduan ay dapat makakahanap sila ng makasama na sumalakay at babayaran pa umano sila ni Crisostomo Ibarra. Nagpunta sila sa isang kubling lugar. Bukas ay darating ang mga armas na dala ni Don Crisostomo. Sa makalawa, ganap na ika-8 ng gabi ay magtungo kayo sa libingan upang tumanggap ng utos. May panahon pa kayo para makahanap ng makakasama. Ngayon ay tapos na tayo sa buod ng Kabanata 46. Ngayon talakay naman natin ang mga pangyayari sa kabanata na hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Ano-ano nga ba ito? O ano nga ba ito? Sa Kabanata 46 ng Noli Me Tangere ay pinakikita ang isa sa mga kanser ng lipunan noong kapanahunan ng mga Kastila. At hanggang sa kasalukuyan ang matindi pa rin. Ang pagsugal ng sabong na nagdudulot ng minsang paglilinlang sa kapwa at minsan ng paggawa ng masama upang may pera para makapusta lamang.
Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa aking presentasyon.